Noong unang bahagi ng dekada 2000 ang mga drone ay pangunahing itinuturing ng mga kasangkapan para sa pagmamanman at paminsan-minsang tumpak na pag-atake lalo na sa mga operasyon ng Estados Unidos sa Iraq at Afghanistan. Bagamat mahalaga ang papel nila, kadalasan pangsuporta lang sila sa mas malawak na layuning militar, hindi sila ang nagdidikta nito. Sa nakaraang dekada, malaki ang nabagong pananaw, lalo na sa gitnang silangan. Mahalagang halimbawa ng pagbabagong ito ang malawakang pag-atake ng Iran sa Israel noong Abril 13, 2024 gamit ang drone, cruise missile at ballistic missile. Ayon sa ulat, mahigit 300 banta sa himpapawid ang inilunsad. Malaking bahagi nito ay mga drone. Unang beses, tinarget direktang lang Iran ang Israel mula sa sariling teritoryo sa ganitong laki ng operasyon. Ang nagbukod tangi sa ataking ito ay hindi lang ang laki nito, kundi pati na rin ang papel na ginampanan ng mga drone dito. Sa video na ito, aalamin natin kung paano binabago ng mga drone ang labanan sa gitnang silangan at ang epekto ng paggamit ng mga ito sa digmaan. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Ang lumalaking paggamit ng mga drone sa buong gitnang silangan ay naglalagay ng tuloy-tuloy na presyon sa mga air defense system na orihinal na dinisenyo para labanan ng ibang uri ng mga banta. Ang Iron Dome at Patriot missile systems ay ginawa para saluhin ang rocket, eroplano at ballistic missiles. Kahit napatunayan nilang kaya nilang harapin ng mga drone, sinusubok pa rin ng dami, dalas at katanghian ng mga pag-atake ang kanilang limitasyon, lalo na't hindi ito isinama sa orihinal na disenyo. Lalo pang naging kapansin-pansin ang pressure noong Abril 2024 nang nasalo ng Israel at mga kaalyado nito ang karamihan sa paparati na drone at missile. Bagamat mataas ang porsyento ng mga nasalo, kinailangan ng operasyon ang koordinasyon ng maraming bansa tulad ng Estados Unidos, United Kingdom at mga kaalyado sa rehiyon. Ipinapakita nito ang kahit advanced na air defense network ay kailangan ng malaking resources at international na kooperasyon sa pagharap sa malalaking sabayang drone attacks. Isang pangunahing hamon ay ang paraan ng paggamit ng mga drone sa napakaraming bilang kasabay ng iba pang mga sandata. Di tulad ng tradisyonal na banta na karaniwang konti o sa inaasang ruta, pwedeng sabay-sabay ilunsad ang mga drone mula sa iba't ibang lugar. Kaya nilang lumapit sa target sa mababang altitude at mabagal na bilis. Pinapapahirap ng taktikang ito ang pagdetect at pagsubaybay ng air defense system na kailangang tukuyin ang bawat object at alamin kung alin ang mga banta habang naglalaan ng angkop na tugon. Dahil sa dose-dosenang o daan-daang drone, nahihirapan ang mga radar system, mga network ng command and control at supply ng mga interceptor. Ang tawag ng analyst dito ay saturation. Kahit hindi sopistikado ang bawat drone, pwede pa ring ma-overwhelm ang depensa kapag marami ang sabay-sabay na pinalipad dahil napipilitan nitong harapin ang maraming banta. Kahit ilang drone lang ang makalusot sa depensa, tumataas na ang tsansa ng matagumpay na pag-atake. Ang depensa sa himpapawid ay may technical at logistical na hamon dahil kailangan ng sapat na produksyon at pag-iimbak ng mga interceptor missile para sa sunod-sunod na pag-atake. Nag-alala ang US at mga kaalyado tungkol sa sapat na supply ng interceptor para sa depensa sa himpapawid dahil sa patuloy na banta ng drone at missile. Nasa larangang pandagatbin ang hamong ito. Bilang tugon sa paulit-ulit na pag-atake ng drone at missile ng mga Houthi sa Red Sea, napilitan ng mga puwersa ng hukbong dagat mula sa iba't ibang bansa na magpadala ng mga sistemang pangdepensa sa himpapawid na nakabase sa barko upang protektahan ng mga komersyal na sasakyang pandagat. Ang mga labang ito ay nangangailangan ng paggamit ng mga makabago at magastos na panangga upang labanan ang mga papalapit na banta na mas mura ang halaga. Kaya mas naghahalap na yon ang mga bansa ng dagdag na panangga bukod sa tradisyonal na pagharang sa missile. Ginagamit na ngayon ang electronic warfare gaya ng jamming at spoofing para guluhin ang drone navigation. Tumaas din ang interes sa mas tipid na paraan ng harang gaya ng mabilis na putok ng baril at directed energy systems kahit under development pa ang mga ito.
Ang laganap na paggamit ng mga drone ay nagdudulot ng muling pagtingin sa air defense strategies sa gitnang silangan. Epektibo man ang mga sistema, humaharap na sila sa mas malalaking banta, kaya kailangan ng baguhin ng disenyo at deployment ng air defense. Isa sa pinakamahalagang epekto ng drone warfare sa gitnang silangan ay ang pagkalat ng kapangyarihang militar lampas sa tradisyonal na mga estado. Noong mga nakaraang dekada, tanging mga bansang may advanced na air force, bihasang piloto at mahal na infrastruktura lang ang kayang magpalawak ng kapangyarihang militar sa himpapawid. Binago ng mga drone ang balanse sa pamamagitan ng pagbawas ng teknikal at pinansyal na hadlang sa operasyong panghimpapawid. Dahil dito, mas marami ng grupo, kabilang ang armadong grupo at regional na network, ang may kakayahang dati ay nasa mga estado lang. Halimbawa nito, ang papel ng Iran sa pagdevelop at pagpapalaganap ng drone technology. Naidokumento ng mga organisasyong tulad ng International Institute for Strategic Studies kung paano pinapadala o inaangkop ng mga kaalyadong grupo sa rehiyon ang mga drone na dinisenyo sa Iran, kabilang ang Shahid family. Nagresulta ito sa magkakaugnay na modelo ng digmaan kung saan ang teknolohiya, taktika at karanasan sa operasyon ay naibabahagi sa iba't ibang kalahok. Imbes na bumuo ng kakayahan ng hiwa-hiwalay, pwedeng gamitin ng mga grupo ang napatunayang disenyo at paraan mula sa ibang labanan. Ang Houthi ay malinaw na halimbawa kung paano binago ng paglilipat ng kakayahan ang estratehikong kalagayan. Noong una ay isang lokal na puwersang rebelde lamang, ang mga Houthi ay nakabuo na ngayon ng kakayahang maglunsad ng mga drone at misil sa malalayong distansya, kabilang na ang pag-atake sa mga komersyal na barko sa Red Sea. Ayon sa ulat, tinarget ng mga pag-atake ang mga barkong may kaugnayan sa pandigdigang kalakalan, kaya napilitan ang mga kumpanya na dumaan sa Timog Africa at nagpadala ng mga bansa ng barkong pandigma para protektahan ang trapiko sa dagat. Ipinapakita ng kakayahan ng isang grupong hindi bahagi ng estado na impluwensyahan ng pandigdigang mga ruta ng pagpapadala kung paano napapalawak ng drone technology ang abot ng mga aktor ng lampas sa kanilang agarang teritoryo. Makikita rin ang ganitong pattern sa mga aktibidad ng Hezbollah sa hangganan ng Israel at Lebanon. Nagpadala ang Hezbollah ng mga drone na tumarget sa mga posisyon ng Israel sa hilagang Israel sa panahon ng paglala. Ipinapakita ng mga operasyong ito kung paano pinagsasama ang drone at tradisyonal na armas para makabuo ng mas komplikado at mahirap laban ng banta kaysa sa isang sistema lang. Sa Gaza, laganap na ang paggamit ng drone sa mas maliit na tactical na antas. Ang mga grupo tulad ng Hamas ay gumamit ng mga medyo simpleng drone para sa pagmamanman, koordinasyon at limitadong pag-atake, habang ang Israel naman ay gumagamit ng mas advanced na mga sistema para sa pangangalap ng impormasyon at pagtukoy ng mga target. Ang nag-uugnan sa mga kasong ito ay kung paano nabawasan ng teknolohiya ng drone ang agwat sa pagitan ng iba't ibang uri ng mga kalahok. Patuloy na mahalaga ang papel ng mga estadong gaya ng Iran sa pag-develop at deploy ng advanced na sistema. Ngunit may access na rin sa mga kakayahang panghimpapawid ang mga grupong hindi estado. Maari silang kumuha, gumawa o mag-angkop ng mga drone para mangalap ng impormasyon, magsagawa ng pag-atake at magpalawak ng kapangyarihang militar lampas sa mga hangganan. Sa ganito, ang mga drone ay hindi lang sandata kundi paraan din ng muling pamamahagi ng kapangyarihang militar. Sa mas madaling akses sa kakayahang panghimpapawid, nababago ang balanse ng kapangyarihan ng mga estado at hindi estadong grupo na nadudulot ng mas komplikado at pabago-bagong tunggalian sa rehiyon. Ang swarm ng drone ay hindi lang maraming drone na sabay lumilipad. Ito ay koordinadong estratehiya ng pag-atake para magbigay ng tuloy-tuloy na presyon sa mga sistemang pandepensa gamit ang dami, tiyempo at kompleksidad. Sa kasalukuyang mga tunggalian sa gitnang silangan, ang swarm ay kadalasang koordinadong bugso ng mga drone na inilulunsad ng mabilis, hindi isang ganap na otonomo at AI-driven na pormasyon. Karaniwan, ang mga drone na ito ay pre-programmed gamit ang mga satellite navigation system tulad ng GPS na nagpapahintulot sa kanila na sundan ang mga itinakdang ruta ng paglipad papunta sa kanilang mga target nang hindi na kailangan ng tuloy-tuloy na kontrol ng tao. Ang pamamaraang ito ay nagpapababa sa pagiging komplikado ng komunikasyon habang lumilipad at nagpapalakas sa katatagan ng sistema laban sa pagkaantala. Bagamat nangangahulugan din ito na ang mga drone ay kadalasang hindi na ganoon ka-adaptable kapag nailunsad na.
Ang lohika ng operasyon sa likod ng isang swarm-style na pag-atake ay malapit na kaugnay ng konsepto ng saturation. Ang mga sistema ng depensa sa himpapawid ay dapat tukuyin ang bawat paparating na bagay, uriin ito, subaybayan ang trajectory nito at magtakda ng tugon. Mas madaling pamahalaan ang proseso kung kokonti lang ang target. Gayunpaman, kapag 12-12 nang o daan-daang drone ang sabay-sabay lumalapit mula sa iba't ibang direksyon at taas, mas mahirap pamahalaan ang sistema ng depensa. Makikita ito sa pag-atake ng Iran sa Israel noong Abril 2024. Ayon sa ulat, nagpalipad ng mga drone, cruise missile at ballistic missile na nagdulot ng patong-patong na banta. Ang mabagal na drone ay kailangang bantayan at harangin ng tuloy-tuloy habang ang mabilis na missile ay nagdadala ng dagdag na pagkaapurahan at komplikasyon. Dahil dito, napilitang harapin ng mga tagapagtanggol ang iba't ibang banta ng sabay na nagdagdag ng bigat sa depensa kahit karamihan sa mga papalapit ay naharang. Isa pang mahalagang katangian ng mga pag-atake gamit ang swarm ay ang makakahalong tungkulin ng mga drone mismo. Marami ang dinisenyo bilang one-way attack systems na tumatarget sa kalaban habang ang iba ay pain o plataforma para pagmamanman. Ang mga pain na drone ay maaring magpasimula ng mga tugon mula sa depensa na nagiging dahilan upang magamit ng mga tagapagtanggol ang kanilang mga interceptor sa mga target na hindi naman ganoon kahalaga, habang ang mga reconnaissance na drone ay maaring mangalap ng impormasyon tungkol sa bisa ng pag-atake o kalagayan ng depensa. Ang ganitong patong-patong na paggamit ng mga drone ay nagpapataas ng pagiging komplikado ng labanan at nagpapalakas ng posibilidad na kahit papaano ay may bahagi ng pag-atake na magtatagumpay. Ang bisa ng isang swarm ay hindi nangangailangan na bawat drone ay makarating sa kanilang target. Sa halip, umasa ito sa posibilidad. Sa pagdagdag ng mga banta, tumataas ang tsansa ng mga umaatake na may makakaiwas sa depensa, lalo na kapag napuno ito, naubos ang interceptor o may drone na mahirap matukoy dahil sa laki, bilis o uri ng paglipad. Napansin ng mga analista sa International Institute for Strategic Studies na ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng mas malawak na pagbabago patungo sa paggamit ng dami bilang sariling kakayahan. Mahalaga ring ihiwalay ang kasalukuyang taktika ng swarm sa mas advanced na konseptong madalas tinatalakay sa theoretical o futuristikong konteksto. Ang mga ganap na autonomous na swarm ng drone na kayang mag-usap at mag-adjust habang lumilipad ay kasalukuyang dinedevelop pa at hindi pa malawak na naidodokumento ang operasyonal na paggamit sa gitnang silangan. Kadalasang magkakasabay na paglulunsad at pre-program na ruta ang mga kumpirmadong aplikasyon, hindi agarang magkatuwang na pagdedesisyon ng mga drone. Sa kabuuan, ang mga drone swarm ay isang anyo ng pakikidigma na gamit ang koordinasyon at dami para hamunin ang mga sistemang pandepensa. Sa pagsasama ng maraming drone at sandata, nakakalika ang mga umaatake ng komplikado at tuloy-tuloy na banta na mahirap at magastos labanan. Sa gitnang silangan, napatunayan na ang ganitong paraan at patuloy na naapektuhan ang pag-unlad ng mga estratehiyang pandepensa at pangatake. Binababago ng paggamit ng drone ang digmaan, nagdudulot ng tuloy-tuloy na labanan, mas maraming partisipasyon, at bagong hamon sa mga sistemang pandepensa. Ang gitnang silangan ay halimbawa ng pagbabagong maaring makaapekto sa mga susunod na labanan sa mundo. Habang umuunlad ang paggamit ng drone, patuloy itong magiging mahalaga sa mga labanan ng militar sa buong mundo. Ngunit may dala itong maraming panganib na lampas sa karaniwang dala ng tradisyonal na teknolohiyang militar, lalo na dahil sa laganap na paggamit, madalas na pag-deploy at mga hamon sa depensa. Ang mga labanan na kinasasangkutan ni Iran, Israel at mga grupong gaya ng Houthis at Hezbollah ay nagpapakita kung paano binabago ng mga drone hindi lang ang paraan ng pakikidigma, kundi pati na rin kung paano ito madaling lumala at kumalat. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay madaling magsimula ng labanan dahil sa mga drone. Mas madalas gamitin ang mga aparatong panghimpapawid na ito dahil mas mura, hindi kailangan ng piloto at mas kaunti ang panganib sa mga umaatake. Ang pagbabagong ito ay nagpapababa sa mga gastusing pampulitika at militar na kaugnay ng paglulunsad ng mga pag-atake kaya't nagiging posible para sa mga estado at hindi estadong grupo na magsagawa ng mga atakeng dati ay tila masyadong mapanganib. Sa mga urbanong lugar, mas tumitindi ang panganib dahil sa presensya ng mga drone.
Sa Gaza at ibang rehiyon, dahil pareho ng Israel at Hamas ang gumagamit ng drone, mas lumalakas at dumadalas ang mga sagupaan dahil sa tuloy-tuloy na pagmamanman at kakayahang umatake mula sa itaas. Ang kakayahang magmasid at tumarget ng real-time ay nagpapaikli sa oras ng pagdedesisyon na nagpapalaki ng panganib ng pagkakamali o hindi inaasang resulta, lalo na sa mga lugar na matao. Habang umuunlad ang drone technology, may mga pangmatagalang alalahanin na lumilitaw. Habang mas nagiging sopistikado, lalo na sa autonomiya at koordinasyon, mas nagiging mahirap pamahalaan ang paggamit ng mga sistemang ito. Lahat ng mga salik na ito ay nagpapaliwanag kung bakit itinuturing na mapanganib ang digmaan gamit ang drone. Pinapadali nito ang armadong labanan na ipapamahagi ang kakayahang militar sa mas malawak na hanay ng mga grupo na papalala ng presyon sa depensa at tumataas ang panganib ng paglala at hindi inaasahang epekto. Sa gitnang silangan, malinaw ang mga thread na ito at mukhang huhubog sa hinaharap ng mga labanan sa patuloy na pagbabago. Dapat ba tayong mag-alala? Malamang!